Anak, ano? Nakapagpadala ka na ba? Kailangan na namin ng pera, tanong ng kanyang ina na ngayon ay kausap niya sa telepono. Napangiwi si Hestia sabay na pailing. Hindi niya alam kung papaano siya magpapaliwanag sa kanyang ina. Isa pa, napakarong timing na tumawag ito sa kanya ngayon. Pasensya na, Nay. Pero hindi pa po, pero susubukan ko pong gumawa ng paraan ngayon, promise, pangako niya ng may hiya. Hindi niya nga alam kung matutupad niya iyon, ito rin kasi ang pangako niya sa ina, ngunit hindi pa rin siya nakapagpadala. Ayan rin ang sinabi mo nitong nakaraan pero ano? Wala naman kaming natanggap, bulyaw pa nito sa kanya. At naiintindihan niya iyon kung bakit tumaas na ang boses nito. Pero anong magagawa niya? Wala talaga. Nay, alam niyo naman ni tatay na wala pa akong trabaho, hindi ba? Inuna ko muna kasi yung pambayad ng inuupahan kong bed space rito, pati na rin yung pamasahe ko at pang-photocopy ng mga resume. Hindi bali, ma, may interview ako ngayon araw. Ngayon ang interview niya para sa isang posisyon na ina-applyan niya bilang sekretarya. Ang kasama niya sa apartment na nagtatrabaho rito bilang receptionist ang nagtimbre sa kanya na maraming bakanting trabaho ngayon sa kumpanyang ito na kailangan ng aplikante. Ang totoo nga ay nang makita niya kung gaano kaganda ang kumpanya at kilala iyon ay naisip niya na kahit siguro maging tagalinis lang siya rito, papatusin niya para magtrabaho lang sa lugar na ito. Ngunit nang malaman niya na may vacant sa posisyon sa secretary, ay pikit mata siyang nagpasa ng kanyang resume. Nagbabaka sakali na matanggap siya kahit wala pa siyang experience. Pero sa munisipyo naman ako nag-OJ bilang secretary ni Mayor, so I think naman ay mataas ang chance ko na matanggap sa trabahong ito. Napatingin si Hestia sa isang aplikante na pumasok ngayon sa interview room. Siya ang pangatlo, siya na ang susunod sa katabi niya ngayon. Imbis na nag-focus siya ngayon sa pag-iisip sa mga posibleng itanong sa kanya, ay ito siya nagpapaliwanag sa nanay niya. Pinanatili niyang mahina ang kanyang boses. Pero, Nay, tingin ko talaga na mataas ang chance ko na matanggap dito. Paninigurado niya dahil confident talaga siya na matatanggap siya sa kumpanya. Biglang lumabo ang signal sa kanyang telepono kaya naman ay tumayo siya. Wait saglit Nay, medyo hindi kita marinig po. Nagtungo siya malapit sa kabilang banda ng office kung saan nakasara ang isang pinto dahil doon medyo lumakas ang signal. Binuksan niya ang loudspeaker ng kanyang phone para mas marinig ang sasabihin nito. Iyan, Nay. Mukhang ayos na po ata ang signal. Hindi bali, Nay. I'm sure makukuha na ako this time. Ako pa ba? Ngunit ang kasiguraduhan na iyon sa kanyang isip ay agad na binawi ng kanyang ina. Sus! Yan din ang sinabi mo nitong nakaraan. Pero hindi ka rin naman natanggap. Pang-ilan mo na bang interview yan? 2 buwan ka na dyan sa Maynila, hanggang ngayon wala ka pa rin nahahanap na trabaho. Aba, anak. Para lang kaming nagtapon ng pera ng tatay mo sa pagpapaaral sa iyo, pero wala rin palang patutunguhan. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo masyadong malaki ang pangarap mo, nagpunta ka pa dyan sa Maynila, wala ka rin naman palang asenso. Kung nanatili ka rito sa probinsya di siguro may trabaho ka na rito ngayon. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, aba. Sana hindi namin binenta ng tatay mo yung palayan at yung kalabaw para lang sa pag-aaral mo. May silbi pa sa'yo yung kalabaw kesa sa iyo. Parang nagsisi si Hestia at inilagay niya sa loudspeaker ang telepono niya. Napansin niya ang ilan sa aplikante na napatingin sa kanya, ganoon pa man ay umilag siya ng tingin. Ayaw na lang niyang mag-isip. Isa pa nasanay na rin siya na ganito ang kanyang nanay. Ganoon pa ma'am, hindi niya itatanggi na nalungkot siya sa sinabi ng kanyang ina. Hindi iyon ang inaasahan niya at kailangan niyang marinig sa mga oras na ito. Pakiramdam niya kasi ay nabasag ang pag-asa niya, ang confidence niya na pagbutihan ang interview niya ngayong araw. Gusto niya man sumuko, ngunit hindi pwede. Ako ang panganay, so wala akong choice. Mas Colonel. Rinig niyang tawag sa kanya ng isang babae, kaya naman ay biglang kumabog ang dibdib niya. Nay, sige natawag na ako for interview. Tatawag na lang ako mamaya, hindi na niya hinintay ang sasabihin ng kanyang ina. Agad niyang pinatay ang tawag at agad na sinundan ang babaeng tumawag sa kanya. Tipid sa kanyang ngumiti ito.
May copy ka na ng resume mo roon, so no need to give another copy to Ama Salazar, okay? So pwede ka nang pumasok, good luck. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa pag-good luck ng babae. Good luck para matanggap siya. O good luck kung matanggap siya. Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng dugo niya sa katawan dahil sa sobrang kaba. Ilang beses na siyang nakaranas ng interview. Pero lagi pa rin dinadaga ang kanyang dibdib sa kaba. Pakiramdam niya ang nanginginig ang paa niya habang papasok siya sa loob ng opisina ng kanyang magiging boss. Good morning sir, napahinto sa pagbati si Hestia nang makita ang lalaki na nasa harap niya. Yan ba ang magiging boss ko? Bakit ang gwapo? Saka ang hot. Parang model kagaya ng mga nakikita ko sa magazine at TV. Hindi ako informed na isang nilalang na nakakahulog ng panty ang bubungad sa akin. Ang inaasahan niya kasi ay isang matanda ang magiging boss niya. Yung apelido kasi nito parang isang masyonda na mahilig maglaro ng golf at laging may nakahandang brandy sa office table niya. Pero nagkakamali siya. Parang napakabata nito maging boss. Kung titignan ay parang hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Napaisip niya kung ilang taon na ba ito. Sir, good morning. I'm Hestia Anya Coronel, and you will be interviewing me today for the position of Executive Secretary. Utal niyang sabi lalo pa at napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Tumango ito at suminyas, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Have a seat, Ms. Coronel, tumaas ang gilid ng labi nito. Napaupo siya sa upuan na katapat ng office table nito, awkward na nakangiti at mabilis pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. I'm Raven Emer Salazar, the president of Salazar Group of Companies. I'm going to be your boss, if you pass the interview. If I pass the interview, yawa naman, parang hindi talaga ako makukuha. Nanlalamig ang kamay niya at halos lumabas na sa kanyang dibdib ang kanyang puso sa labis na kaba. So, Ms. Coronel, nabasa ko na ang resume mo. Nakita ko rin na mataas ang grades mo sa university kung saan ka nag-graduate. But hindi familiar ang name ng university. Is this on your province? Tanong nito. Agad siyang napatango, ganoon pa man ay agad na pinanghinaan ng loob. Dahil karaniwan ng mga nagtanong sa kanya ng ganon, ay dinerecho siyang hindi siya qualified. Dahil lamang sa hindi kilala ang kanyang pinasukang university. Iyon ang napansin niya nang makipagsapalaran siya rito sa Manila. Lahat ay nais makakuha ng mga aplikante na nakapagtapos sa mga kilalang university dito. At napakalaking disadvantage kapag galing ka ng probinsya at hindi man lang kilala ang school mo. Madalas, kahit hindi naman nakalagay na required na graduate sa isang magandang university, ay otomatiko pa rin na nasasala ang mga aplikante. ST. Wala na talagang chance, feeling ko bagsak na ako agad. Pag ako hindi natanggap dito, wala na, I give up. Uuwi na lang ako sa amin. Char. Hindi pala pwede, tiyak. Paluluhurin ako sa asin ni tatay. Hestia. The name of the goddess of the heart, sambit nito bago napataas ang sulok ng kanyang lebi. You're 26 years old, isang tingin ulit ang ginawad nito sa kanya. I notice sa resume mo na, aside na matagal ang gap before you graduated. You don't have any experience. Why is that? Seryosong tanong nito sa kanya. Nag-stop po kasi sir na mag-aral noong 3-year college po ako. And yes po, sir. I don't have experience po kasi newly grad pa lang po ako, and I decided po na magtungo rito sa Manila para maghanap ng trabaho. But sir, sa munisipyo po ako nag-on-the-job training bilang sekretary ng mayor, so alam ko naman po ang gawain ng isang sekretarya, nakangiting sagot ni Hestia. Ibinaba ni Emma Salazar ang resume niya. You said na alam mo ang gawain ng isang secretary. What if I tell you na yung applicant na susunod sa iyo is a graduate in one of the prestigious university here in Manila? Isa pa she has 3 years experience bilang secretary ng kalaban kong kumanya. So, why should we hire you? Instead of her, tanong ni Emma Salazar. You Wala, mautal na naman siya. Alam niya ang isasagot sa tanong na, why should we hire you? Pero nang samahan ito ng, instead of her,
At ang her na sinasabi nito ay mukhang halimaw sa credentials at may experience pa, kumpara nga sa kanya. What is your answer, MS Coronel? Tanong ulit ni Emma Salazar, bago napatingin sa kanyang relo. Sir, you should hire me, because I am passionate and hardworking. I may not have that kind of experience, but I'll assure you that. I don't want that answer, putol nito sa kanya na ikinahinto niya. Give me a different one, sawa na ako sa ganyan. So bigyan mo ako ng sagot na makatotohanan. WHY, should I hire you instead of her, na may experience bilang sekretary ng kalaban kong kumpanya? I want serious answer from MS Hestia. Pangalan pa naman ng goddess ng puso ang pangalan mo. Dapat galing sa puso ang sagot mo. Pinakatitigan niya ang lalaki, kinakabahan pa rin siya, ngunit tinatanong niya rin sa sarili kung seryoso ba ito sa sinasabi niya. Gusto mo seryosong sagot? Napangiti ito at tumango. Aba, bahala na. Siguro ay pairalin ko na lang ang bunganga ko. Bakit ako? Hindi siya, sir. Tanong niya na akala mo ay wala siya sa interview. Aba, sir. Bakit mo naman siya i-hire na sekretary mo kung dati siyang sekretary ng kalaban mong company? Mamaya isa pala siyang asdiwa. Hindi naman sa naninira o dahil sa pinag-iisip, sir. Pero paano kung wala naman sa puso niya ang magtrabaho rito? Unlike me, pagpasok ko pa lang sa pinto ng building, sabi ko na sa sarili ko na gusto ko magtrabaho rito. Tuloy-tuloy niya pang sabi na tila isang tropa lang ang kanyang kausap. Muling sumilay ang ngiti sa labi ni Emma Salazar, and how come? Aba sir, bakit naman hindi? Pagpasok ko palang nakangiti at binati na ako ng guard, lalo na ng mga receptionist. Mabait rin ang HR pati yung babaeng nag-asikaso kanina sa aming mga aplikante. Hindi lang iyon, may libre pa kaming iced tea, coffee at cake sa labas. Yung kape nyo, hindi 3 in 1, brewed pa tapos kami maglalagay kung gaano karaming gatas ang gusto namin. Tapos pwede pang umulit. Alam mo sir, never in my entire life na may nagtrato sa aming mga aplikante ng ganon. Madalas kanya-kanya kaming bili ng ice water sa labas dahil hindi man lang kami mabigyan ng tubig sa pinag-a-applyan namin. Akala nga namin kanina nasa seminar kami imbis na sa interview. And sir, we really appreciate it ha. Ganito na aplikante pa lang ako. I feel valued. Ano na lang kaya pag naging employee ako rito sa company mo? Tumango-tango si Emma Salazar. So you feel valued. That's the reason kung bakit gusto mong magtrabaho rito. Pero balik tayo roon sa dating sekretary ng kalaban kong company. Napangiwi si Hestia, babalik na naman sila sa topic tungkol kay MS Perfect. Hindi na niya alam ang isasagot niya. What if, MS Coronel, yung isang applicant, tinanong ko rin siya ng WHY should we hire her instead of you, at ang sagot niya ay mas lamang siya and siya ang dapat namin i-hire dahil may information siya tungkol sa kalaban kong kumpanya that will benefit amo company, tanong pa nito sa kanya. Ah, ganun ba? Di siya na lang. Sige, aalis na ako, sir. Nice meeting you. Sabi ni Hestia at tinalikuran na si Emma Salazar. Ano pa bang laban ko? Mukhang MS Perfect nga yung isang aplikante. Siya may special information, ano naman ang itatapat niya roon? Special recipe niya ng adobo. Kaya wag na lang, tanggap na niya, hindi na talaga siya makukuha sa company na ito. Hey, where are you going? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sir, sige suko na ako, siya na lang ang i-hire nyo. Total perfect siya at mas experienced siya kaysa sa akin. Anya pa habang hindi nakatingin kay Emma Salazar. Napangiti si Emma Salazar. Hestia, tawag nito sa kanya na hindi niya inaasahan, kaya napalingon siya sa gwapong boss niya sana. I want to know your answer. Napabuntong hininga si Hestia. I think you should not hire her, Anya. Continue. Kasi, sir, kung nagawa niya sa previous company na pinasukan niya iyon, is magagawa niya rin iyon sa company mo. So are you saying that, she may betray me? Nakataas ang sulok ng labi ni Emma Salazar na tanong sa kanya. Tumango si Hestia, hindi naman sa naninira, pero ng oras na iyon ang inalok niya para tanggapin mo siya. Mali na iyon,
because confidential ang bagay na iyon at kahit hindi na siya nagtatrabaho sa dati niyang kumpanya ay wala pa rin siyang karapatan na gawin iyon. Saka isa pa sir, alam ko naman na hindi niyo ay ha-hire ang kagaya niya, kasi I think hindi ganoon ang kumpanyang ito, and most of all hindi kayo ganoong klaseng boss. Napatahimik si Emma Salazar, habang nanatiling nakatitig kay Hestia. Umiwas ito ng tingin na tila hindi niya rin alam kung tama ba ang sagot niya, pero tanggap naman na niya na hindi siya matatanggap sa posisyong sekretary ng lalaking mahilig magtanong. Kaya ayos lang. Angas Coronel, if I hire you, where do you see yourself 5 years from now? Tanong pa nito, na hindi niya alam kung bakit siya tinatanong ng ganon kasi alam niyang bagsak na talaga siya. Sinagot niya ito kahit wala na talaga siyang pag-asa na natitira. Minsan niya na rin yun naisip, minsan na rin siyang nangarap kung ano na ba siya 5 years from now. 5 years from now, sir. Sana may sarili na akong bahay, or kotse or nakapagpundar ng negosyo. Pero dahil sa responsibilidad ko sa pamilya ko, I think malabo pa iyon in 5 years. So I think, after 5 years, secretary mo pa rin ako kasi kailangan ko ang trabahong ito for the next 5 years or 0 years. Pero depende iyon kung buhay pa ako noon, natatawa niyang sabi bago napatingin kay Emma Salazar. Okay, then. You're hired, sabi nito. Nanlaki ang mata niya at para siyang nabingi. Sir, totoo ba? Hired na ako. Hindi ka naman nagbibiro, hindi ba? Nope, I'm serious. You can start tomorrow, simpleng sabi pa nito. Pero dahil sa labis na tuwa ay nagtatalon si Hestia at mabilis na niyakap si Emma Salazar. Sir, thank you. Thank you so much, sir. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan ang trabahong ito, kaya thank you po talaga. Masayang sabi niya, habang mahigpit ang yakap niya kay Emma Salazar, na hindi rin inaasahan ang kanyang ginawa. Tikim nito kaya nahimasmasan si Hestia at agad na lumayo. Sorry, sir. Peace po. Sige na, lumabas ka na. Don't forget tomorrow, okay? 7 oras 30 minuto sharp, dapat nandito ka na, bilin niya pa bago inayos ang kanyang nagulong kurbata at nagusot na polo. Sir, kahit 5 pa, nandito na ako. Ako na mag-open itong kumpanya, walang problema sa akin, sabi pa ni Hestia bago masayang lumabas ng office. Pagkasara ng pinto ay napangiti na lang si Raven nang marinig pa na nagsisigaw ito sa labis na tuwa.